Baybay ng hinatuan sa Surigao del Sur, niyanig ng magnitude 7.5 na nagmabot ang deteksyon dito sa amin sa Caloocan. At ngayong araw ay umabot na sa mahigit 50 strong aftershocks ang bahagi ng Surigao del Sur. Bagamat halos buong bansa magiging fair weather at medyo malinsangan, ang hilagang silangan pa rin ng Luzon, makakaranas pa rin ng mas maulap na himpapawid at mga hindi inaasahang kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa bahagi ng Southern Luzon at southern part ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, December 3, 2023. Ang oras nating boys from ngayong umaga ay alas 9:28 na ng umaga. At makakaranas pa rin tayo ng medyo malinsangan at medyo drier na paligid dito sa bahagi ng NCR, kabilang na dito sa amin sa Caloocan City. Halos kagaya kahapon na medyo makakaranas tayo ng medyo humid na panahon. Bagamat fair weather naman ang halos nalalabi ng buong bansa, maliban lamang sa magiging maulap pa rin ang bahagi ng northeastern Luzon areas at ilang parte ng silangan ng Quezon Province at sa nalalabi ng silangan ng Southern Luzon at Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Expected pa rin mga ilang kalat-kalat o isolated rain showers dyan sa nabanggit ko sa silangang bahagi ng bansa. Epekto pa rin ng ating easterlies. Sa ating current condition, overcasting gloomy pa rin, klaro at partly cloudy. Umiiral din sa amin sa Caloocan City, West Grace Park. At makikita sa ating live CCTV snapshots, medyo mga partly cloudy lang din ang makikita at makikita ang tinding sikat ng araw ngayong umaga. So magdala po tayo ng pananggalang sa tinding sikat na araw. The expected na medyo drier tayo ngayong maghapon. Samantala sa ating lowest temperature na naitala kaninang 6:12 AM sa aking weather station mismo, nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan ang naging pagtala namin kahapon na umabot ng highest of 34 degrees Celsius kahapon ito ng 1:14 PM. Ibig sabihin lang din yan, medyo mataas din ang expected nating heat index. Nasa 44.4 degrees Celsius ang init pandama. Pero kung pagtatabi natin sa heat index, nationwide mula sa mga weather stations of course, di Pag-asa, mga automated weather stations ito, mula noong December 2 kahapon ay nangunguna sa may pinakamataas. Ang Masbate pa rin na nasa 43 degrees Celsius. Ibig sabihin pumapangalawa lamang ang Masbate at pumapangatlo na ang the rest ng Rojas City at dyan sa may Capiz at dyan sa bahagi ng Gian Eastern Samar at Zamboanga del Sur, which is nangunguna kami dito sa Caloocan na nasa 44.4 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. So sa buong bansa, mukhang nangunguna kami dito sa Caloocan na may pinakamataas na heat index. Samantala sa TPC Extremes din ay in past 24 hours, nangunguna pa rin ang bahagi ng San Jose, Occidental Mindoro na nasa 35.5 degrees naman ang kanilang temperatura na 35.5 degrees Celsius ang pinakamalinsangan sa kanila in past 24 hours. Sa Baguio City noon, bahagyang bumaba sa 16.8 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature na naitala natin sa bansa. I-disregard na natin diyan sa may Benguet, Trinidad Benguet. Automatic na kasi talaga mababa yan. Hindi na masyado significant. Sa inulan naman, ang Apari ay nanguna naman sa inulan in past 24 hours na nasa 103 mm ang total na rainfall sa kanila. Gaya ng ating inaasahan nga dyan sa may mga northeastern Luzon talaga, asahan pa rin ang mga pag-ulan. Kahapon wala naman kami na ipagtalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan, kaya diretso agad tayo sa status ng volcanic thermal alert status na natiling aktibo na naman o nasa moderate itong si Taal Volcano. Medyo silipin natin yung kanyang MODI. So far, yung kanyang variable radiated power, nasa 16 megawatts lang naman. Pero nakikitaan sa kanyang thermal imagery na mataas ang magmatic intrusion. Yan, medyo aktibo. So sa mga kabatang natin, medyo obserbahan natin kung nagkakaroon ng pagbabago or stationary lamang. Dahil mataas ang kanyang magmatic intrusion base sa nakikita natin
sa satellite imagery. At dahil sa hindi makakapag-load ng matino si PBOX ngayon, dahil mukhang puyatan ang pagbabantay ngayon nila dahil sa nagaganap na paglindol mula pa kahapon dyan sa may Surigao del Sur na sa nagaganap, o Agusan del Sur rather, na naganap na malakas na magnitude 7.5 lindol kahapon at tuloy-tuloy ang mga aftershocks nito. Gaya na aking report kahapon, iasahan natin, totally swarm po ang mga aftershocks dyan ha. At gaya na ating inaasahan, lalagpas pa yan ng 60 strong aftershocks na mga pagyanig o aftershocks. So ingat sa mga kababayan natin, pero wag po kayong masyadong magpanik sa mga lumalabas na report na mayroon daw tsunami alert. Inuulit ko kahapon sa unang report ko ay wala po tayong expected na magge-generate na tsunami alert. Dahil ayon sa minomonitor o ginagamit natin na Sentinel mula sa NOAA, hindi naman pumitik ng more than 3 Sentinels. Ito yung mga sensor sa karagatan sa ating dagat Pasipiko na nilagay ni NOAA. Kapag kasi naghigit sa 3 Sentinel ang nag-vibrate, magpanic na tayo. Medyo mag-alala na tayo. Hindi naman magpanic, medyo mag-alala tayo. But so far, isa lamang ang gumalaw. So halos walang significant yun. I-discuss natin yan further, maya-maya lamang. Dahil kung sisilipin naman kasi natin yung live CCTV dyan sa lapit sa Batangas, malapit at least dyan sa Taal Volcano kung sisilipin natin. Although makulimlim, pero wala naman tayong nakikitaan na medyo malalang SO2 emission. At mukhang, kung hindi ako nagkakamali, medyo umaambon-ambon ata dyan sa parte ng Batangas. O maring lumilipad-lipad lamang ito na insekto kasi parang water droplets eh. Anyway, wala naman tayong nakikitaan na SO2 emission na malala mula kay Taal Volcano. Medyo makulimlim lang sa bahagi ng Lipa, Batangas. Pero sa pinaka Taal Lake, wala naman tayong nakikita ang unusual SO2 emission. So mukhang hindi naman significant sa ngayon yung aktibong behavior nitong Taal Volcano. Hindi natin masyado ma-view yung data sa mga bulkan ni PBOX dahil nga po sobrang busy yung kanilang mga servers as of this time. So balik tayo. Ating outside humidity, so far medyo dry nga po according sa binanggit ko kanina na 68% po yung ating outside humidity. Bumababa pa ito ng 4% since last hour. Pataas ang ating atmospheric pressure ngayong araw na nasa 1,014 hectopascals ito at bumababa daw ito slowly. Kaninang 8:40 AM kasi umabot ng halos 1,015 hectopascals na pinakamataas na barometric pressure na na-record ng aking weather station ngayong araw. Sa ating high tide and low tide status, so far ay may 17 minutes tayo to low tide. So mukhang maghapon na naman magiging low tide sa may Manila Bay. So alam na natin na medyo layo-layo muna tayo mga folks sa mga malilit nating mangingisda dyan dahil inaasang mababaw ngayon ang level ng dagat dyan sa pampang ng Manila Bay. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:06 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:25 PM. At ang ating warning gibbous na liwanag ng buwan ay sisikat naman ang buwan natin mamayang gabi 10:34 PM. At lulubog naman na ito kinabukasan naman ng alas 10:54 AM o 10:54 AM bukas na ng umaga ito lulubog. At sa ating local weather outlook o advisory para ngayong linggo hanggang bukas sa puwitan ng Lunes magiging cloudy o partly cloudy ating maghapon daw dito sa Metro Manila. Walang naka-forecast na tsansa ng uulanin so far ngayong umaga dito sa amin sa Caloocan at ilang panig ng Metro Manila. Well, expected magiging makulimlim yan pagdating ng hapon. Bukas ganun din pero may 10% daw na tsansa ng uulanin bukas ng Lunes yan. So manatili pa rin mababa ang tsansa. At ang 2-day highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis natin na weather condition ngayong araw. Almost fair weather ang buong bansa kung makikita natin sa ating infrared heavy rain potential. Halos
Diyan lamang sa may bandang silangan ng Mindanao, sa bandang Agusan del Sur at Southern Mindanao ang mas uulanin ngayong araw. Pero sa northern part ng Luzon naman, diyan sa may bandang Babuyan Islands, o Batanes Group of Islands rather, at bandang Cagayan Valley, at ilang parte ng Isabela at Aurora ay magiging maulap at magiging expected ang mga katamtaman pa rin ng lagay ng panahon at asahan pa rin ng medyo malamig dyan sa extreme northern Luzon. Bagamat manipis o halos wala tayong mararamdaman na amihan, pero yung manipis lamang nito medyo dadaloy sa extreme northern Luzon na dahil sa naghahalo pa rin ang intensity nitong easterlies pa rin, kaya nagkakaroon ng mas maulap na himpapaborin dyan sa may bandang Batanes Group of Islands at Cagayan Valley areas hanggang dyan sa may bandang Isabela. Kaya nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-katapag ulan dyan, especially ng Apari, Cordillera at Mesery Region, maging ng Ilocos Norte at bahagi nga po ng Isabela. Expected, lalo na sa hapon, ay magiging concentrated ang saturation ng mga water vapor dyan. Expected ang pagdating ng hapon o sa gabi, ay expect ang mga pag-ulan-ulan. Probably may mga isolated rain showers tayo na moderate and some heavy rain showers. Sa ngayon, hala namang heavy rain potential, pero mas maulap po ang himpapawarin. Kung silipin man natin sa BIR o ng TRE, ay makikita ang buong kaulapan na to ng silangang bahagi ng bansa. Kabilang na ang bante ng Baler Aurora, ilang bahagi ng Eastern Quezon Province at ilang parte ng Bicol Region, lalo na sa Camarines Norte. Magiging maulap po dyan, expected pa rin ng mga isolated rain showers. Pero typically, mga hanggang moderate rain showers ang expected natin. Siguro, some heavy rain showers, lalo na sa may bandang Pulilo Island at ilang probinsya ng Quezon Province sa Atimonan, Quezon, hanggang dyan sa may bandang Santa Elena na, bungad na ng Camarines Norte. Expected po yan hanggang Dayat Camarines Norte, expected po magiging maulap at isolated rain showers. And the rest ng kaldurang bahagi ng Northern Luzon mula Ilocos Norte sa Lawag, pababayan ng Bigan kasama ang Benguet at Baguio City, Central Luzon at Pangasinan at Zambales, all the way papasok na yan ng Tarlac on Central Luzon, hanggang Bulacan area magiging maaliwalas at medyo maalinsangan at masikat ang ating araw dyan. Medyo fair weather po. Kabilang na ang bahagi ng Metro Manila, pero mas magiging maulap po ang iiral sa parte ng NCR dahil nga po sa mas closest na accumulation ng kaulapan dyan. So expected magiging maulap. Pero yung chance na pag-ulan, hindi natin nirulod out dyan. Bagamat walang nakataas na forecast natin ngayong araw, hindi pa rin natin nirulod out mga possible ng mga ilang sulputan lang na siguro mga drizzle rain showers ang iiral sa Metro Manila. Depende sa concentration ng saturation ng water vapor dito sa may bandang Quezon Province. Dahil yung mga magdudulot lamang ng mga pag-ulan yan, kung uulitin natin muli, ay dahil lamang yan sa umiiral natin na easterlies sa Silangang Pasipiko. Napakainit po kasi yan, kaya mas madalas po tayong uulanin dahil sa magkakaroon ng saturation nga ng water vapor dahil sa salubungan ng malamig at mainit na hangin sa dagat Pasipiko. And dahil sa Southern Luzon at buong Visayas region, although fair weather po tayo, magiging partly cloudy lamang ang madalasan, magiging mas maalinsangan po ang buong bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang buong Visayas region. Pero inuulit ko, sa may silangang bahagi ng Visayas, magkakaroon pa rin mga di inaasahang isolated rain showers dyan sa may Samar region at Leyte. Pero dyan sa may bandang Cebu, Bohol at west portions ng Visayas, magiging maalinsangan po ang ating panahon. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, ay panandalian lamang ito at hindi nagtatagal. Kabilang na ang Mimaropa, lalo na dyan sa may bandang Mindoro mas maalinsangan po. Gaya ng ating na-report kanina sa San Jose, Occidental Mindoro ay napaka-maalinsangan po ang kanilang temperatura dyan na umabot ng mahigit 35 degrees Celsius. Pero mula Coron, Palawan, El Nido hanggang Puerto Princesa, fair weather din tayo dyan, medyo maaraw at maalinsangan din. Pero pagtawid ng Puerto Princesa sa may Aborlan, papasok na ng Soprono, Española hanggang Brooks Point at Batarasa, expected na mas mostly cloudy po ang iiral dyan at may mga ilang potentially heavy rain showers na iiral lalo na sa may bandang Balabac at Batarasa. Ingat na lamang po maging sa Brooks Point na mga posibleng mga pagbaha dahil po sa mas malakas ang ulan na aasahan dyan ngayong araw. At sa nalalabi ng Mindanao, lalo na sa bahagi ng Surigao del Norte, at ilang parte ng Agusan del Norte at Agusan del Sur, dahil sa medyo
medyo hindi pa makamove on o hindi pa makakalma ang mga tao natin dyan, lalo na sa may sa Surigao del Sur dahil nga po sa nagganap na magnitude 7.5 na lindol na dyan lalo na sa may bandang northeastern ng Hinatuan. Dito po yun, yung epicenter niya ng magnitude 7.5 na lindol na naunang nai-report ko nga po kahapon yan. At yung mga hopefully walang mga nasaktan at wala sanang nagkaroon ng structural damage. Pero mataas po kasi ang tsansa ng structural damage dahil umabot sa intensity 7 yung detection ng aking seismometer. Anyway, yung mga bahagi ng Surigao del Norte ay makakaranas naman ng maalinsangan at katamtaman lagay ng panahon. Buong bahagi ng Northern Mindanao hanggang dyan sa may gandang Zamboanga Peninsula magiging maliwalas at katamtaman din ang lagay ng panahon. Mataas pang humid dyan at alinsangan, so magdala ng pananggalang. Hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga isolated rain showers pa rin, pagsapit ng hapon o ng gabi. Pero din sa may bandang silangan ng Mindanao, lalo na sa Nilindol, dyan sa may bandang Hinatuan, Bislig, pababa ng Katiil, expected po na may mga isolated o kalat-katapag ulan dyan ha. So, obserbahan po natin dahil medyo niyanig po kasi ang bahagi o kabundukan dyan. Sa mga kababayan natin na malapit sa kabundukan, medyo distansya muna. Kapag inulan kayo dyan, baka bigla pong magkaroon ng pagguho ng lupa, baka magkaroon ng malaking disgrasya. So, kapag inulan dyan sa bahagi ng Hinatuan, kabilang na ang San Francisco, Trento at Santa Jose pa, at Moncayo, medyo layo-layo muna sa mga kabundukan dahil medyo delikado pa po na posibleng bigla ang magkaroon ng pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy pa rin na mga aftershocks dyan sa paligid ng Hinatuan, dyan sa may bandang Surigao del Sur. Ingat po. And the rest ng bahagi ng Davao Region, mula Compostela Valley at Davao Region, magiging maulap at magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers. Kabilang na ang Davao City, Digos, all the way hanggang dyan sa may parting Sorsogen, sa General Santos City at Sarangani, magiging mostly cloudy at isolated rain showers. Then na may mga ilang pagkulog at pagkidlat, ingat na lamang sa potentially na pagbaha kung sakali. At sa nalalabi ng Sorsogen area, magiging maulap po. Partly the mostly cloudy iiral, bagamat mataas ang humid natin dyan, hindi natin inaasahan pa rin ang mga isolated rain showers mula Coronadal hanggang Cotabato City na po yan ha mga folks. And the rest ng Central Mindanao, mula dyan sa may Valencia at Malay-Balay, Bukidnon, bukat mainit at malinsangan din, ay may mga isolated rain showers ang nakataas sa forecast dyan, mga 40% chance daw. So mag-ready na lamang na anumang oras ng pananggalang sa ulan, bukod sa matinding sikat ng araw. And the rest nga ng Zamboanga Peninsula, bukod sa malinsangan, humid, may mga partly cloudy to mostly cloudy ang medyo iira dyan. So yung mga isolated rain showers, mga around 30% chance na uulanin hanggang sa Basilan at Ulu-Sulu. So mostly mas inuulan ang parte ng Mindanao area, lalo na sa may bandang Eastern Mindanao, Southern Mindanao areas ay magdala na naman ng pananggalang sa ulan. Samantala sa ating ulat lindol, kahapon pa actually na-record ko yung at na-calculate natin yung maximum magnitude at intensity ng lindol nito. Sa aking huling na i-report ay na magnitude 7.5 ito. Yung magnitude travel o yung magnitude surface nito sa crust ng Earth umaabot ng magnitude 7.6. Kaya may makikita kayo magnitude initial. Ito yung unang pulse ng earthquake, kaya magnitude 7.5. Pero yung tuloy-tuloy niya, yung surface magnitude umabot ng magnitude 7.6. So kung titingnan niyo sa iba't ibang mga seismic helicoders ng iba't ibang mga seismic agencies, may makikita kayo dyan, magnitude 7.5, magnitude 7.6, at medyo meron ding magnitude 7.7. Huwag po tayong malilito dyan. Pare-pareho lamang yan. Then isusubtract lang naman yan sa oras ng record ni PBOX. Kung isusubtract niya sa travel times ni PBOX, lumalabas pare-pareho lamang ang mga calculation. Bagamat medyo nagkaroon din ng confusion si PBOX kung ano ang susundin nila. Dahil kahapon, unang inulat nila na ay umabot lamang daw ng magnitude 6.9. Pero kalaunan ay itinaas din nila ito sa magnitude 7.4 na halos close sa ating computation kahapon sa ating seismic monitoring na na-detect na aking seismometer sa Caloocan City. At kung makikita ninyo sa aking seismogram, GBSR helicorder, grabe ang mga aftershocks. So
So halos buong gabi hanggang ngayong araw, ngayong umaga ay patuloy pa rin ang mga aftershocks. Kung titingnan natin ay 53 total earthquakes na po. So halos more than 50 na po ang aftershocks na strong aftershocks po ito. Hindi natin sinasama rito o hindi sinasama ni USGS ang mga low frequency o short period na seismo activity. Si PBOX lamang yun. Siguro kung kay PBOX, mga more than 200 aftershocks na yan. Kasama na kasi doon yung mga maliliit na aftershocks, yung mga magnitude 4, mga magnitude 2, ganyan, sinasama ni PBOX yan. Kaya expected, lalagpas yan ng more than 200 aftershocks. Pero yung mga active o stronger aftershocks ay nasa around 52 aftershocks lamang ito. Ayan, makikita ninyo sa aking records. Mula sa data feed mismo ni USGS o US Geological Survey, ayan 53 ang nakalagay dito. So 52 dito ay mga active aftershocks. Ito yung mga destructive aftershocks Hindi na natin sinasama kasi yung mga short period types. Kaya nakalabas diyan ay total of 53 earthquakes lamang. So kung titingnan niyo dito sa may pinaka-record ay sunod-sunod po ang naging aftershocks. Mula sa unang magnitude na 7.6, ayan 7.6 kay USGS. Kahapon 7.7 yan, naging 7.6. Dahil tumutugma yan sa aking seismogram dito sa Caloocan. At sunod-sunod na po, ayan naglalaro sa 5.8, 5.5, hanggang buong gabi ay sunod-sunod po ang naging swarms ng aftershocks. Hindi na bumababa sa magnitude 4 yung mga aftershocks niya. So sa mga kababayan natin, sa bahagi po ng hinatuan ingat po kayo dahil very swarm po ang tuloy-tuloy na aftershocks natin. Ayan po, namumutakti na mga aftershocks dyan sa baybayin ng hinatuan o bahagi ng Bislig, dyan sa Surigao del Sur. Ingat po mga folks dahil tuloy-tuloy pa rin yan na magkakaroon tayo ng mga expected aftershocks ngayong araw. Baka may magtanong na naman, bakit si PBOX daw o si Pag-asa nag-release daw ng may tsunami daw tayo? Well, wag po kayong malilito dahil forecast lamang nila yan. Pero ang totoo ay wala po tayong expected na tsunami generation. Dahil pinost ko na yan sa aking Facebook page kahapon pa, according dito sa aking tsunami warnings and monitoring mula mismo kay NOAA. May mga sentinel sensors kasi silang nakalagay dyan. Ito kasi ang pinaka-real time. Yan, mga sentinels yan. Yung unang lindol kasi, tumama, isa lamang ang gumalaw. Ayun, yung isang sentinel, yung kulay red na yan. After nyan, hindi na masyado na-detect na mga kasunod na sentinel. Ibig sabihin lamang yan, mahina o mababa o mahinang wave lamang ito. Well, aawa naman ng Diyos, ganun lamang ang naging generation niya. So, wala po tayong expected na tsunami generation. Kahapon ko pa po yung sinasabi. Although yung mga, siyempre susundin pa rin natin yung official ni PBOX. Pero ibababa rin naman nila yan kalaunan. Dahil nga po sa wala naman nagkakaroon ng pagbabago sa paggalaw ng Sentinel. Kaya hindi natin binabago yung standing na wala pong expected na tsunami generation. So sa mga kababayan natin na sinasabi, bakit si ganito nag-post, magkakaroon daw ng tsunami? Well, basahin niyo po muna maigi. Kung may mababasa kayo dyan na forecast, tsunami forecast is blah blah blah, ganon. Ibig sabihin, prediction lamang yan or yung possible. Hindi yan real time. Sa akin kasi is more on real time. Ayan status minor lang. And then yung possible tsunami, unlikely. Ayan mismo sa machine na yan ng Sentinel ng NOAA ang nagsasabi. So, mas paniniwala natin yung mismong aparato. Hindi yung forecast. So, yun po ang malinaw yan mga folks Huwag tayong masyadong magpanik sa mga kumakalat na meron daw tsunami. Huwag po. Basahin po muna maigi natin yung synopsis na ipinopost ng ating mga official seismic agencies. Na kapag may nakalagay dyan, forecast, ganyan, bla bla, forecast lamang yan. Hindi po yan real time. Maniwala po tayo yung sa pinaka-real time. Huwag po sa pinaka-forecast lamang basta-basta. Yun ang malinaw yan mga folks Samantala, yung medyo binabantay natin sa may bandang Marshall Islands na natiling active on monitoring pa rin ito mga folks. Bagaman malayo ito, lumalabas na po mga iba't ibang mga synopsis forecast natin sa ating monitoring system.
However, kung titingnan natin ang global spectral model mula sa data feed ni GMA, ay wala pa namang significant na nakikita tayo na sirkulasyon dito Puro easterlies lamang. So, under observation pa rin natin kung magkakaroon ng pagkilos itong actually, mataas na siya. More than 60% na kasi yung anomaly niya. So, nanatiling very high anomaly yung circulation dyan. Anytime magiging invest 90W yan mga folks hindi pa rin natin yan niro-rolled out. At kung pagbabasin naman natin ang mga computer models ng GFS, may pinapakitang aktibo na po yung low pressure area na namumuo dun sa binabantay natin sa may bandang Caroline o Marshall Islands. At kaya na aking analysis, kumikilos nga ito pa west-northwest o kanluran na pagkilos. Expected lalapit ito bandang Eastern Mindanao o bandang Eastern Visayas o pagitan ng Surigao del Norte. Either way ay dyan ito lalapit kung sakaling mangyari na yan in real time. Sa ngayon sa ating real time monitoring ay wala pa naman. Pero mataas yung kanyang wind shear probability anomaly. Yung sisilipin natin. Ayan. Kung titingnan natin, manatili pa rin siya mataas. Very favorable pa rin yung kanyang vertical wind shear at yung vertical lope. So, bagamat disorganized pa rin ito, hindi pa masyado pulido ang Coriolis effect, ay anytime pwede yang magpino at magkaroon ng significant na mataas na vorticity. Dahil kung sisilipin natin yung vorticity, mataas na po siya. Ayan. So, hindi pa rin natin siya ni-rule out at hindi pa rin natin inaalis siya. Yung katabi niyan, nakataas na bilang 92P kung hindi ako nagkakamali. Southern Hemisphere kasi siya. So, maaaring sumama yan dyan sa may bandang Southern Hemisphere Tropical Cyclone. Depende na po yan mga folks. So, panatinin natin siyang oobserbahan. Na-reset na po yung ating observation in 55 hours. So, dahil sa medyo insignificant pa, hindi muna tayo magbibigay ng timetable. Magbabase muna tayo sa magiging forecast nito mga folks. Ibig sabihin, kapag tumataas yung probability, doon lang tayo magbibigay ng timetable dito sa forecast na lumilitaw na ito mga folks. Dahil kung titingnan nga natin yung mga computer models ng GFS, nakikitaan na siya ng development of low pressure area na kumikilos nga po pakanluran, na maaari nga pong pumasok nating Philippine Area of Responsibility approximate ahead of time mga around December 10 o 9, 2023 ito papasok ng PAR. Just in case kung mapagbabasa natin yung computer models ganon din kay CMWF, bagamat shallow trough lamang o tropical wave lamang ang pinapakita nito. Pero kay NAVGEM, mas aggressive naman ang ipinapakita nito. Sa ngayon, wala pang update si NAVGEM. Pero kahapon kasi ay very active. Halos sa tropical storm ang ipinapakita ni NAVGEM. Kay ICO naman at DEM ay nasa tropical wave pa lamang ito. Unti-unting nagkakaroon parang ng accumulated ng low pressure area according dito sa kanilang computer models. Pero halos nagtutugma sa pinapakita ni GFS, which is ating patuloy na babantayan. Expected mga next week pa yan o weekdays natin makukumpirma pa yung further development nitong si posibleng maging 90W. Sa ating dam water level update ngayong araw, medyo nagbukas ng gates itong si Angat Dam at Ipo Dam dahil medyo umapaw yung water level deviation nila. Ayan Although kapiranggot lang ang sumobra na deviation nito, medyo nagbawas sila at least mga 0.50 meters. Siguro medyo hinahabol lamang nila para wag lang mag-overflow yung water reserves nito. Although may tuturin nating normal ito, pero medyo siguro nagbawas sila para sa posibleng mga pag-ulan-ulan kasi. Kasi kapag masyadong eksakto yung high level water deviation, paano naman kapag umulan? Baka biglang sumobra kagad. So ngayon pa lamang siguro, nagbukas sila ng isang gate. Ayan tagi-isang gate po yan sa Angat at Ipo Dam. 0.50 meters po ang expected na babawasan nila doon sa Angat at 0.70 meters naman sa Ipo Dam. So, wag tayong magbahala, medyo nagbawas lamang sila. Dahil siguro ay patuloy ang pag-ulan sa area na yan, lalo na sa may Angat at Ipo Dam, o yung nanggagaling sa hilaga na tubig galing sa ulan, bumababa sa bahagi ng Angat at Ipo Dam. So, medyo nagbawas lamang sila para maiwasan ang overflowing. So, the rest, normal naman, pero take note pa rin sa Patabangan at Magat Dam na natiling way below pa rin ang level ng katubigan dyan.
Sa inulan naman, ang bahagi ng Cagayan Valley at bandang Apari, expected nakataas po ang pag-ulan dyan dahil sa patuloy na salubungan pa rin ng ating Isdalis, maging ang Batanes Group of Island ay inaasahan na nasa heavy o high levels o possible flood na aabutin nila maghapon. So, ingat na lamang sa posibleng babain at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa, mga folks. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Linggo, December 3, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, December 3, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga gusto mong malaman ang lagay, lalo na sa mga paglindol dyan sa may Surigao del Sur. Makikita nyo lamang dyan. So just in case na gusto nyo malaman ang updates o latest updates, dito nyo lamang yan makikita sa aking website. At mostly, real-time po yan mga folks at hindi lang basta-basta forecast lamang. At sa mga lagay ng ating panahon, lalo na sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Ingat po sila dyan at magandang araw po sa ating lahat.